title ng wait lang po. So yung title po ng ating is prayer for boldness. So dito po sa verse 23, ang sabi po dito, when they were released, they went to their friends and reported what the chief priest and the elders had said to them. So mapapansin po natin dito na ang unang ginawa ni na Peter and John noong sila ay makalaya ay puntahan ang kanilang mga kaibigan or companions po sa ibang translation. Hindi lang ang mga apostles ang tinutukoy dito. Kasama po sa friends or companions na tinutukoy dito ay ang iba pang mananampalataya. Pero hindi po lahat ng mananampalataya, okay? Dahil hindi naman po kayang i-accommodate ng isang bahay ang ganoon kadaming tao. Maaaring ang tinutukoy na companions po dito ay ang original group na nasa bilang ng 120 na nagtipon-tipon sa upper room sa araw po ng Pentecost na nakita natin sa chapter 1 verses 13 to 15. Nagpunta po agad sila sa kanilang mga brothers and sisters in Christ dahil ang mga ito ang lubos na makakaunawa sa kanilang pinagdaanan. Dito po natin makikita mga kapatid na may magandang dulot ang persecution dahil nagdudulot po ito ng pagkakabuklod-buklod or solidarity. Kaya dito din natin makikita na kailangan po natin ng isa't isa sa ating Christian walk para may nagpapalakas po sa atin kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok. Sabi po nga po sa mga ngaral 4 verses 9 to 12, pakibasa po, Sister Maricel. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat wala tutulong sa kanya kapag siya nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaari magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla higit agad ay hindi agad malalagot. Persecuted believers naturally draw together for mutual support. Kaya napakahalaga po na meron tayong spiritual family na makukuhanan natin ng lakas at magpapalakas sa atin sa panahon na tayo po ay nanghihina. Dahil naniniwala po ako, walang Kristiyano na laging malakas. Minsan tayo po ay kumukuha ng lakas at init sa iba na mainit sa Panginoon dahil minsan nanghihina din po tayo dala ng mga external factors like family or relationship problem, grief, kapag ikaw po ay namatayan or nawalan ng mahal sa buhay, financial problem, sickness or persecution dahil sa pangangaral or pag-share ng salita ng Panginoon. Maaaring ang isang dahilan kung bakit ang mga churches po ngayon ay hindi united dahil sa kawalan ng external pressure. At kaya naman wala nang masyadong external threats or pressure ay dahil halos nakikiayon na ang mga modern churches ngayon sa mundo. Kung magiging aggressive po ang mga modern churches ngayon sa pangangaral ng katotohanan, ang result po nito ay opposition sa mga tao ng mundo. Pero ito naman po ang magsisilbing driving force para maging united ang mga mananampalataya para sa kanilang kalakasan. Bihira na po ang mga pastor ngayon na may tapang na manindigan sa katotohanan. Kaya ako po personally, yung gusto ko si Pastor John MacArthur dahil bukod sa sound doctrine ang itinuturo po niya, hindi rin po siya takot kumalaban sa maling ginagawa ng government nila. Bihira na po ang ganito sa panahon natin ngayon, pero ito po ang karakter ng mga unang Kristiyano. And then Peter and John reported what the chief priests and the elders had said to them. So Peter and John returned not in a state of fear and dejection, but of joy. Dahil nabigyan nga po sila ng pagkakataon na mag-preach sa Sanhedrin. Kaya makikita po natin sa chapter 5 verse 41, sinabi po doon na kinoconsider nilang isang pribilehiyo na mag-suffer para sa kanilang master, para kay Jesus Christ. Kaya bumalik po silang puno ng encouragement at hindi discouragement sa nangyari sa kanila. Ipinahayag po nilang lahat ang pinagdaanan nila sa kamay ng mga religious leaders, kabilang na dito ang sinabi ng mga ito sa kanila.
At sigurado, sinabi din nila na naipangaral nila sa Sanhedrin ng Gospel. Kaya naman, sa verses 24 to 28, ang sabi po dito, and when they heard it, ang tinutukoy po na nakarinig dito ay ang mga brethren nila or kapwa nila mananampalataya, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, why did the Gentiles range and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers were gathered together against the Lord and against His anointed. Ang anointed po, ang ibig sabihin niyan ay sa Greek ay Christos or Christ sa English at Mashiach or Messiah sa Hebrew, okay? For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, hinirang niya, both Herod and Pontius Pilate along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. So, when they heard it, so matapos marinig ng lahat ng mga mananampalataya na kasama nila sa lugar kung saan sila nagkatipon-tipon ang kanilang report, ang lahat ng nangyari at ang sinabi sa kanila ng mga religious leaders ng Israel, for sure they received comfort and encouragement from other believers. Alam nila na hindi madali ang humarap sa kanilang mga religious leaders dahil itong mga ito ang dahilan sa pagkakapako ni Jesus sa cross. Kaya alam nila na mahirap ang pinagdaanan ng dalawang kasama nila. Pero instead na panghinaan ng loob ang mga mananampalataya na nasa city, ang naging response po nila ay purihin ng Diyos dahil sa kanyang grace na ibinigay sa dalawang mahalagang leaders ng early church. At sila po ay nagkaroon ng prayer meeting. And they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord. So yung Lord po dito is despotes or master in English. Uncommon title po ito patungkol kay God. Sa New Testament, ilang beses lamang po itong ginamit na napapatungkol sa Diyos Ama. Dito po natin nakuha yung salitang despot na ang ibig sabihin ay absolute ruler. So faced with persecution, ang naging comfort nila ay ang pagiging sovereign ni God, ang pagiging absolute ruler niya, ang pagiging all-powerful niya. Alam nila na ang lahat ng nangyayari sa kanila, all their suffering was in His will because He made the heaven and the earth and the sea and everything in them. Kung ang Diyos na sinasamba nila ang may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo, ibig sabihin lang nun, siya ang may control sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. Ganito lang po yan. Kung ikaw ay isang inventor ng isang bagay, like sabihin natin TV, alam mo kung paano susolusyonan na magiging error nito dahil ikaw ang lumikha nito. Ganon din po sa atin na sa nangyayari dito sa mundo. Dahil si God ang lumikha ng lahat ng bagay, hindi nakakalampas sa Kanya ang mga nangyayari dito. At kontrolado niya lahat ito. Kaya yung confidence po ng mga mananampalataya dito ay nasa kaalaman na ang master nila, ang absolute ruler, at siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya si God lang ay sapat na para isustain sila sa kanilang pinagdadaanan. Isa pang dahilan kung bakit may kapayapaan sila sa kabila ng pinagdaanan ng church ay sa kaalamang itong nangyayaring ito ay na-foreseen na sa Old Testament. Ibig sabihin, sinabi na ito ni God sa pamamagitan ng kanyang servant. Nakaprophesy na ito. Dito po natin makikita na babad sa salita ng Diyos ang mga early believers. Alam nila ang salita ng Diyos at iyon ang pinanghuhugutan nila ng lakas. Kaya napakahalaga po ng pagbabasa natin ng Bible. Dahil sa times na tayo po ay may pagsubok na pinagdadaanan, ang salita po ng Diyos ang magbibigay kalakasan sa atin. Bukod pa sa encouragement na ating makukuha mula sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung wala po kasi tayong binasa, walang ire-remind sa atin ng Holy Spirit. So itong susunod na sasabihin po nila ay hango sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang servant na si King David.
Kaya nila nasabi na, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit. Dito po natin makikita na ang Bible ay salita ng Diyos. Though si Haring David ang nagpahayag sa susunod na sasabihin nila, ginamit lang siya ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita. So this is the theology of the nature of Scripture. Yan po ang kino-question ng mga kumakalaban sa salita ng Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Bible. Na tao lang daw ang nagsulat ng Bible. Totoo yun. Hindi po natin i-deny na tao ang nagsulat sa Bible. Pero, totoo din po na salita ito ng Diyos. Dahil noong sinusulat nila ito, guided sila ng Holy Spirit na siyang sinasabi sa 2 Timothy 3 verses 16 to 17. Pakibasa po, Sister Nova. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ng paglilingkod sa Diyos. Kaya sino man po ang nagsulat niyan? Si Moses man yan, si Daniel, si Ezekiel, si John, or si Paul, it is the word of God. God is speaking through his inspired servants, the prophets and the apostles by the Holy Spirit. Ang best example po natin dyan ay si Jesus Christ na tinatawag na Word of God or salita ng Diyos. Pakibasa po, Sister Myla. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ng Diyos ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin na ang kadakilahan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. So ito pong verse na to, magandang ano din po to, pang-refute dun sa mga hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Dahil dito sinasabi po ng verse na to, sa verse 1, na yung pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Si Jesus Christ po yun. At ang salita ay kasama ng Diyos. So ibig sabihin, magkasama po sila from eternity past. At ang salita ay Diyos. So napakalinaw po, di ba? At wala daw nalikha ng hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. So paano po ba nag-create si God the Father sa Old Testament, sa Genesis? Through His Word. Di ba? At ang salita ay si Jesus Christ. So, si Jesus Christ po ang tinutukoy dyan na salita. Jesus Christ took humanity and joined it with the divinity. Jesus Christ, who is fully God and fully man, and at the same time, without confusion or mixture. Hindi po nagmimix ang dalawang nature niya na yun, okay? Two natures, one person, immutably holy, hindi po nagbabago ang kanyang kabanalan, and glorious. He is 100% God and 100% man. Ganon din po sa bawat pahina ng Bible natin. Sinulat po ito ng mga tao gamit ang kanilang kakayahan, talino at karanasan, pero salita po ito ng Diyos at mula ito sa Diyos. Kaya parehas po na tama ito, okay? So magandang example po niyan, ang engineer at ang mga tao niya. Ang engineer gagawa po ng plan yan at ipapa-execute niya ito sa mga tao niya. Gamit ng mga tao niya ang kanilang sariling lakas, expertise, yung karanasan nila, at oras para ma-execute ang plano ng engineer. Kapag nagawa na ang isang building, sino po ang gumawa nito? Ang pangalan ng engineer ang nakalagay po doon, di ba? Bakit? Dahil siya ang utak at nagplan nito. Pero ibig sabihin ba nun, engineer lang ang gumawa? Hindi. Dahil hindi yun ma-execute at magiging tunay na gusali kung hindi sa kakayahan ng kanyang mga tao.
Pero hindi rin naman magagawa yon ng mga tao niya kung kakayahan lang nila ang basihan without the guidance and plan of the engineer. Kaya parehas po silang may contribution sa bagay na yon. Ibig sabihin, hindi kaya, ang ano ba dito, ang question po dito, ibig bang sabihin hindi kayang gawin ni God ang Bible na siya lang? Baka ang tanong nyo, akala ko ba all-powerful si God? Tandaan po natin ito mga kapatid. Tayo po ay kumikilos sa physical realm at si God ay spirit. Siya po ay nasa spiritual realm. Kaya kailangan ng physical things para ma-execute ang plan niya. Kailangan ipahayag niya po ito sa paraan na mauunawaan ng tao. Kaya nga, every time kumikilos po si God sa physical realm, tinatawag po natin itong milagro. Dahil hindi iyon pangkaraniwan at hindi kayang ipaliwanag ng ating finite mind. Ang Bible, ang susi para makilala po natin ang ating Savior. Though nakasulat ito sa paraan na mauunawaan ng tao, nababasa natin ito sa ating sariling lengguwahe, pero without the mind of Christ, without the guidance of the Holy Spirit, which is God, na nagdudwell po sa mga mananampalataya, hindi po natin ito mauunawaan. Dahil salita nga po ito ng Diyos. Kaya para maunawaan ng mortal man ang Word ni God, we need the mind of Christ na sinasabi po sa 1 Corinthians 2, verse 16. Kaya ang Bible ay sulat ng tao, yet at the same time, salita ito ng Diyos. Huwag po nating paghiwalayin ng dalawa na yon, okay? Hindi po pwedeng i-highlight natin ang isa at i-disregard ang isa dahil parehas pong tama yan. Tignan po natin ang sinabi ni Apostle Peter patungkol sa mga propesiya sa Bible. Sa 2 Peter 1, verses 20 to 21. Pakibasa po. Si Ate Perdita po ba ay makakabasa? Okay. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at pinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay, so ang mga taong ginagamit po ni Lord na magsulat ng kanyang salita ay guided sila ng Holy Spirit habang sinusulat ito. Hindi naman po imposible yon. Kung ang donkey ni Balaam sa Numbers 22:28 ay napagsalta ng Diyos, mas lalo na po ang tao na created in the image of God. It is the sovereign Lord speaking through His human instruments by the power of the Holy Spirit. Kaya kung nagbabasa ka po sa Old Testament at na-convict ka sa nabasa mo doon, para po sa'yo yun. Para po sa'yo ang message na yun. Hindi po natin pwedeng idahilan, hindi naman sa akin ito, para ito sa mga tao sa Old Testament. Hindi po natin pwedeng idahilan yun dahil ang Bible, Old Testament and New Testament man yan, ito po ay salta ng Diyos para sa mga tao niya. At sinabi nga po ni Jesus sa mga Hudyo sa Book of John, na ang lahat ng nakasulat sa Old Testament ay napapatungkol sa Kanya. Therefore, lahat ng nakasulat sa Bible ay guide para po sa ating lahat, para sa ating matuwid na pamumuhay. Because God's Word is God's voice. Though may mga laws po sa Old Testament na tanging sa mga Hudyo lamang sa time na iyon ini-impose, at hindi na natin sila kailangang gawin dahil napulfill na po sila ni Jesus Christ, like yung sacrificial laws, pero ang mga moral law na ibinigay ni God sa mga tao niya sa Old Testament ay para din sila sa atin na mananampalataya ngayon. Dahil ang moral standard ni God mula noon hanggang ngayon ay hindi naman po nagbabago. Kaya every time nagbabasa po tayo, Old Testament or New Testament man yan, kung na-convict po tayo sa ating nabasa, message po yon sa atin ng Panginoon. And then the believers quoted Psalm 2 sa prayer po nila. Sabi dito, why did the Gentiles rage and the peoples flood in vain? The kings of the earth set themselves and the rulers were gathered together against the Lord and against His anointed. So ang dasal po niya na ito ay hango sa Psalm 2 verses 1 to 2. Sabi po dito, why do the nations rage and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel
together against the Lord and against his anointed. So Psalm 2 verses 1-2 spoke of the opposition Christ and his followers would face. Nasabi nila ito dahil na-witness nila ang initial fulfillment ng prophecy na ito sa city of Jerusalem at ngayon naman sa kanilang mga followers ni Christ dahil pinepersecute po ang church. Tandaan po natin ito mga kapatid. Kapag tayo po ay kinakalaban, tayong mga mananampalataya, dahil sa pangangaral po natin patungkol sa ginawa ni Christ para sa ating kaligtasan, hindi po tayo ang kinakalaban nila, kundi ang Panginoong Yesus mismo na ating pinagsisilbihan. Noong si Apostle Paul ay nasa opposition pa po at hindi pa po siya nakakakilala dito. Pinepersecute po niya ang mga followers ni Christ. Ang sabi po sa kanya ni Jesus sa Acts 9, verses 4-5. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul. So bago po siya naging Paul, ang tawag po sa kanya ay Saul or Saul. Why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. Si Jesus ba mismo ang pine-persecute ni Paul? Wala na po sa lupa si Jesus by this time. Okay, nasa langit na siya. Hindi po si Jesus mismo ang pine-persecute niya, kundi ang mga followers ni Jesus Christ. So kung kinalaban mo ang mga followers ni Christ, kinalaban mo na din ang Diyos. Kaya ang pag-persecute sa mga early Christians dito sa inaaral po natin ay pag-persecute kay Christ. So those who opposed God's purposes had gathered together. Yan ang sabi po sa verses 27-28. For truly in this city, they were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. So dito muna tayo sa pagtawag nila na Holy Servant kay Jesus Christ. Baka po kasi nagtataka kayo, bakit servant ang tawag dito kay Jesus Christ? Kaya ginagamit po ito ng iba na, ay hindi naman siya God. Ang word na servant po dyan ay hindi dulos or slave, yung common na tawag sa mga slave. Dulos po yung tawag sa Greek sa mga slave doon. Kundi pais, na ang main meaning ay child or king's attendant. When Jesus took humanity, He voluntarily submitted to the will of the Father. Sinabi po niya yan sa Hebrews 10, verse 7. Sabi po niya, I have come to do your will, God. At marami pa po tayong mababasa patungkol dyan sa mga gospel narratives na siya ay bumaba sa lupa para gawin ang will ni God at hindi yung kanyang pansariling kagustuhan. Kaya naman po para siyang nagsiserve kay God. Kaya siya servant ni God. Ginawa niya po ito dahil sa pag-ibig niya sa Diyos Ama at sa atin. At hindi po dahil lower siya sa Diyos Ama. Okay? Then, inisa-isa po nila ang mga taong responsible sa pagkamatay ng Holy Servant ni God na si Jesus. Kasama po dito si Herod, na tumatayong ruler ng Judea kung saan ang Jerusalem. At si Pontius Pilate, na Roman governor sa time ni Jesus Christ, nagbigay sa mga Hudyo ng pahintulot na ipako si Christ sa cross. Makikita po yan sa John 19:6. Along with the Gentiles and the peoples of Israel. Ang mga Gentiles na tinutukoy po dyan ay ang mga Roman soldiers. So, lahat po ng mga hindi Hudyo, ang tawag po sa mga tao ay Gentiles. Okay? Kapag ikaw po ay hindi ka Hudyo, hindi ka pinanganak na Hudyo, Gentiles ka po. Tayo po ay kabilang doon. And the peoples of Israel ay lahat po ng tao na nakatira sa bansang Israel. Kapag ginamita yung peoples, kaya po may S yun. Ibig sabihin, marami pong doon, na hindi lang yung mga Hudyo, kundi lahat ng mga tao na nakatira sa bansang Israel. Sila po, kasama sila. Hudyo man yan or hindi. Lahat po ng umayon sa pagpatay kay Jesus Christ, sila po ang tinutukoy dito. Pero hindi po ibig sabihin nito na talunan si God. Dahil naipako nila ang kanyang holy servant na si Jesus Christ. Because all they had accomplished, however, was to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. So yung word na predestined
Ang ibig sabihin po niyan sa Greek ay prorizo, na ang ibig sabihin ay foreordained or determined beforehand. This verse reminds us na si God, ang great historian, na nagsulat ng kwento sa buong kasaysayan ng mundo bago pa mangyari ang mga ito. Kaya nga po may Book of Revelation na kung saan makikita kung paano matatapos ang lahat. Kung paano matatapos itong earth na to at magkakaroon ng new heaven and new earth. So si God po ang nagsulat niyan sa pamamagitan ng mga tao. Ito ang sinabi po ni Apostle Peter sa kanyang sermon sa chapter 2. Pakibasa po, Sister Charm. Mga Gawa 2:23, alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibibigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plano. Pinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpako sa kanya sa krus. So, ibig sabihin, hindi po nila naisahan si God. Hindi talunan si God. Dahil lang sa namatay sa cross ang kanyang anointed servant na si Jesus Christ. Dahil lahat ng ginawa nila kay Jesus Christ ay ayon sa divine plan ni God. At alam naman po natin na after 3 days, si Jesus Christ ay muling nabuhay. Kaya marami pong na-accomplish si Jesus Christ sa kanyang kamatayan. Pero sa ibang discussion na po yun. And then, verses 29 to 30, and now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant, Jesus. After praising God, they now asking the Lord to look upon their threats. Ito ang threats na ibinigay ng Sanhedrin sa dalawang apostles. Pakibasa po, Ate Hazel. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalay. So after nilang idalangin sa Diyos to take note of the threats from the religious leaders, dumako naman ang dasal ng mga believers ngayon sa petition as they request to God, grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. Yung nakalagay po dyan na servants, sa ibang translation ay bond servants, na ang ibig sabihin sa Greek ay doulos or slave sa English. Ang pagbibigay description nila sa kanilang sarili bilang bond servant or slave ni God ay aligned sa paggamit nila ng salitang despotes sa verse 24, patungkol po sa character ni God. Kung may master, syempre meron pong slave. Hindi ka pwedeng maging master na walang slave and vice versa. Then makikita natin sa dasal nila na hindi sila humingi ng proteksyon or a place to hide or tumigil na sana ang persecution sa kanila. Ang hiningi po nila ay lalo silang maging courageous or bold sa pag-proclaim ng salita ng Diyos. Taliwas po ito sa utos ng Sanhedrin sa dalawang apostles na hinuli nila na huwag nang magsalita or magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Maaaring natandaan po ng mga followers ni Christ ang sinabi ni Jesus Christ sa kanila sa John 15:20. Sabi po dito, remember the word that I said to you. Si Jesus Christ po ang nagsasalita dito. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. Kaya alam nila na ang nangyayari sa kanila ay hindi dapat ikabahala dahil ito din ang nangyari sa master nila. Kailangan din natin ng ganitong dasal. Though hindi man po siguro tayo nalagay sa sitwasyon na tulad ng mga early Christians, pero sigurado nangyari na po sa atin na hindi natin naibuka ang ating mga bibig upang i-share ang gospel dahil sa takot. Takot na ma-reject, takot na makutya, takot na kagalitan, takot na layuan tayo ng ating mga kaibigan or mahal sa buhay, or takot na magkamali dahil iniisip po natin wala pa tayong masyadong alam. Pero ang totoo, kaya nandoon ang takot dahil nakafocus tayo sa ating sarili, sa ating kakayahan, sa kaya nating gawin at hindi sa kayang gawin ng Panginoon para sa atin.
Kaya kailangang ipagdasal din po natin na bigyan tayo ng boldness, ng courage ni God na ipahayag ang gospel sa panahon na dapat ipahayag po natin ito. Dahil si Kristo lamang ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa tao. Yan po ang sinasabi sa Acts 4, verses 11 to 12. Pakibasa po. Makakabasa po ba si Robert? Sige, kung hindi po makakabasa si Brother Robert, si Sister Myla na lang po. Mga Gawa 4:11 to 12. Ang Jesus na ito'y ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Kung alam po natin ang makakaligtas sa tao at binigyan tayo ng chance ni God na ipahayag ito sa Kanya, pero hindi po natin ginawa at namatay ang tao na iyon, malaki po ang ating pananagutan sa Diyos. Yan po yung sinasabi sa Ezekiel 3 verses 18 to 19. Pakibasa po, Ate Lani. Ezekiel 3:18 to 19. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo yon pananagutan. Kung mapapansin po nyo, every time na nagbibigay ng judgment si God sa Old Testament, hindi po siya basta-basta nagbibigay lang ng judgment na walang warning. Nung nagpadala po siya ng flood, 120 years po yun bago nangyari yung flood, hindi ako nagkakamali. So ganoon din po katagal ang pagpipreach na ginawa ni Noah. Yun po ay mababasa natin sa Book of Hebrews kung hindi ako nagkakamali, na sinabi doon na si Noah ay preacher. Hindi lang po basta, sige, tinawag ni God si Noah, kayo at ng pamilya mo, isisave ko sila, kayo, gumawa ka ng ganito. Hindi po ganoon, hindi lang sila. Binigyan ng Panginoon ng chance ang lahat ng tao na makakilala. Pero yun nga lang po, sadly, hindi sila nakinig sa salita ng Panginoon. Kaya, 8 katao lamang ang naligtas. Noong i-ano ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah, yung i-judge niya ito, yung lugar na ito, nagpadala din po siya, di ba, ng mga anghel doon na nasa katawan ng tao. Anong ginawa nila? Di po ba gusto nilang halayin ng mga to? So dito po natin makikita, kapatid, na tayo po ay iniligtas ng Panginoon para sa Great Commission. At iyon po ang ibahagi ang kaligtasan na ating tinanggap sa Panginoon para sa mga tao na wala pa sa Kanya. Baka sakali pong kahabagan din sila ng Diyos at sila ay makakilala. Kaya wag po nating ipagkaiti yun, kapatid, kapag tayo po ay binigyan ng chance ni Lord na i-share ito, i-share po natin ito. And then, hiniling nila na sa pamagitan ng kapangyarihang nagmumula sa Diyos na mapagtibay ang kanilang ipinapangaral. Kaya nasabi po nila sa verse 30, while you stretch out your hand to heal and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. Ang dalangin nila sa Panginoon ay patuloy silang bigyan ng kakayahan na makagawa ng miracles, makapagpagaling, makagawa ng mga signs and wonders through the power, through the name of Jesus, to confirm their message na ito ay mula sa Diyos. Hindi nila hiniling na makagawa sila ng miracles para sumikat, kundi para sa kapupuri ng pangalan ni Jesus. Para sa pamamagitan ng mga himalang ito, mapatunayan nila sa mga tao na totoo ang message of salvation na kanilang ipinapangaral. Concerned po sila sa kaligtasan ng mga tao at sa glory ni God. Makikita din po natin dito na walang pansariling interes sa kanilang dasal. Though hindi ko po sinasabing masama yun, okay? Wala pong problema doon. Kung
magdasal kayo para po dun sa ano nyo, like for example, healing para sa sarili nyo, or financial, meron kayong financial problem, hihingi po kayo ng provision sa Panginoon, wala pong masama yun. Pero itong dasal nila na ito, na para po lahat sa kapurihan ng Diyos, para sa kingdom ni God, ay tiyak po na diringgin ng Panginoon. Kaya naman sa verse 31, bilang sagot ni God sa kanilang dasal, and when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Sa araw po ng Pentecost, may nakita din po silang physical manifestation ng presence ng Holy Spirit sa pamamagitan ng rushing mighty wind, divided tongues as of fire, and then they began to speak with other languages. Dito naman po, may physical manifestation din ang presence ng Holy Spirit dahil ang place kung saan po sila nagkakatipon-tipon ay nayanig. At sila pong lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Yung pagsasalita po nila dito ay hindi foreign languages tulad ng ginawa nila sa Acts 2. Itong nangyari sa kanila dito ay katulad po ng nangyari kay Peter sa Acts 4 verse 8. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel. Nagkaroon po siya ng tapang, ng boldness. Ang kausap niya dito, yung kanilang mga religious leader. So ganun po yung nangyari din dito sa mga mananampalataya. Yun po yung ibig sabihin ng verse 31. From that day onwards, sila po ay nagkaroon ng boldness to share the gospel. They are proclaiming the gospel in their own language with boldness and power. So nakita po natin dito ang first opposition na kinaharap ng church na bagong-bago lang na established, yet successfully faced its initial trial of opposition. Instead na matempo sila na i-compromise ang gospel, lalo pa silang naging bold sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. At tulad ng nasabi ko kanina, the persecution also served to draw the congregation closer together and to the Lord. Opposition only made the church grow stronger. At sana ganun din po sa ating personal na pamumuhay. Nawa sa mga pagsubok at persecution na ating pong kinakaharap at kakaharapin pa, lalo sana tayong maging malapit sa Diyos at sa kapwa natin mananampalataya. Lagi lang po nating tandaan, God took the evil intentions of men and used them for His own purposes. Tulad po ng sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Binenta siya, di po ba? Pero ginamit yun ng Panginoon para isave ang pamilya ni Jacob, ang nation ng Israel. Kaya sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So hanggang dito na lang po ang lesson natin for today. Dumako naman po tayo ngayon sa application. Siguro ako na po yung mauna. Yung sa application, ano ba yung natutunan ko dito? So dito po sa inaral natin, nakita ko, yung kumbaga nai-relate ko dito yung buhay namin, yung Christian walk namin as family. Yung pagmamahal po sa amin ng Panginoon. Alam ng Diyos na kailangan namin ng companion, kaya ibinigay po niya sa amin ng Gatos family. Hindi po namin ito ipinagdasal, hindi po namin dinasal, oh Lord, sana sumama sa amin ang Gatos family nung pong kami ay lumilipat ng church. Hindi po namin pinagdasal yun. Dahil alam